Muling pinatunayan ng Mexicanong boksingero na si Luis Pantera Nery kung bakit binansagan siyang bad boy ng boxing matapos itong pumalya sa opisyal na weigh-in para sa kanilang non-title 10-round bout laban niya sa pambato ng Pilipinas na si John Riel Casimero sa seryeng 3-150 Fight 10 na gaganapin sa Aichi Sky Expo, Japan. Sa opisyal na timbangan, nagtala si Nery ng 57.7 kg o 127.2 pounds, isang malaking paglagpas ng 1.5 kilo o 3.3 pounds mula sa napagkasunduang contract weight na 56.2 kg o 124 pounds. Binigyan si Nery na isang oras at 20 minuto upang magbawas, ngunit 100 grams lamang ang natapyas nito at nauli pang uminom ng sports drink na walang superbisyon ng Japan Boxing Commission o JBC. Sa kabilang banda, ipinakita ng dating 3-division world champion naman na si John Riel Alas Casimero ang kanyang profesionalismo nang swabing makuha ang timbang na 56 kg na may 200 grams pa sa ilalim ng limitasyon. At ayon sa patakaran ng JBC, kung ang isang boksingero ay lumagpas ng higit 3% o 1.68 kg sa kasong ito ng contract weight, otomatikong kanselado ang laban. Pero dahil pumatak sa 1.5 kg ang labis ni Nery, pumasok ito sa safe zone sa ilalim ng 3% limit. Matapos ang tensyonadong negosasyon na pinangunahan ng promoter at founder na si Koki Kamida, umayag ang kampo ni Casimero na ituloy ang laban sa ilalim ng mga sumusunod na parusa at kondisyon. Una, bawas sa premyo. First deduction, babawasan ng premyo ni Nery at ibabayad bilang multa. Pangalawa, same-day weigh-in o IBF rule o International Boxing Federation rule. Muling titimbangin sa ganap na alas 8 ng umaga sa araw ng laban at hindi dapat lumampas ng 4.5 kg o 10 pounds ang madagdag na timbang ni Nery mula sa contract limit. Kung lalampas siya rito, tuloy pa rin ang laban ngunit magbabayad siya ng karagdagang multa sa promoter. At sa araw na ito mga kwento ay pasok na nga itong si Nery, kaya naman the fight is on. Inamin ni Koki Kamida na lubas siyang nag-alala nang makatanggap ng ulat hating gabi bago ang timbangan na lampas ng 2 kilo si Nery. Akala ko magreklamo ng gusto si Casimero, ngunit nagulat ako nang sabihin niyang okay at agad pumayag at matuloy ang laban. Humiling lang siya na ihalin tulad sa IBF rule ang timbangan sumaga ng laban. Tunay siyang lalaki, payag ni Kamida kay Casimero. Matatandang 2 taon na ang nakalipas. Si Casimero ay mismo ay nasuspende ng JBC na 1 taon nang nag-overweight siya sa Yokohama laban niyang kay Saul Sanchez. Kaya dahil dito, alam ni Casimero ang hirap ng pinagdaraanan sa pagbababa ng timbang. Kaya naman, naging malawak ang unawan nito sa sitwasyon. Habang si Nery naman mga kwento na mukhang matamlay at may bakas ang taba sa katawan ay humingi ng paumanhin kay Kamida at kusang nagipagkamay kay Casimero sa face-off. Pero alam niyo ba mga kwento na ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding multo sa nakaraan para sa mga Japanese boxing fans noong March 2018. Nakatakdang idepensa ni Nery ang kanyang WBC Bantamweight World title laban niya sa pambato ng Japan na si Shinsuke Yamanaka. Sa weigh-in, tumimbang si Nery ng 121 pounds, 3 pounds na lampas sa 118 pounds limit. Kaya dahil dito, tinanggalan si Nery ng titulo bago pa man ang tunay na tapatan. Sa kabila ng galit ng publiko, natuloy ang laban na kung saan ginamit ni Nery ang kanyang kalamangan sa laki at lakas upang patumbahin si Yamanaka sa loob lamang ng 2 round. Ang insidenteng iyon ang nagbunsod ng JBC na patawan si Nery ng indefinite ban o habang buhay na pagbabawal na lumaban sa Japan. Bagamat tinanggal ang ban noong May 2024 upang makalaban niya si Naoya Inoue sa Tokyo Dome na kung saan napatumba niya si Inoue sa round 1 bago siya tuluyang na-knockout sa round 6. Muling bumalik si Nery sa kanyang lumang gawi. Dahil sa bagong paglabag na ito, opisyal na inanunsyo ng JBC sa pamamagitan ni Executive Director Tsuyoshi Yoshikushi na si Nery ay patawan ng 6 na buwan na suspensyon sa Japan. Marami naman na espekulasyon ang musbong kung bakit muling nagbabaya ang Meksikano. Ilan sa mga itinuturong dahilan ay ang magulong schedule ng promotion. Una itong itinakda noong April sa Kyrgyzstan, ngunit nantala dahil sa sitwasyong pandaigdig. Nang magkaproblema sa pundo ang partner na Lush, muntik nang makansila ang buong event kundi lamang sumalo ang Abema TV. Gayunpaman, ayon kay Kamida, nagkaroon din ng aberya sa flight si Nery at nawala pa ang ilang bagay nito na maaring naging sanhi ng stress sa huling yugto ng kanyang weight cut. Kaya naman, ang malaking tanong ngayon ng mga kritiko at tagahanga, matutulad ba si Casimero kay Yamanaka na nilamon ng mas mabigat na Nery o ipapakita ni Casimero ang kanyang tunay na bangis upang parusahan ang bad boy ng Mexico? Ayon kay Kamida,
Delikado ang boksingero kapag pumasok na overweight dahil mas marami itong enerhiya at lakas na natitira tulad na ginawa ni Nery kay Yamanaka. Ngunit kumpiyansya siya sa kondisyon ng Pinoy. Nasa napakagandang kondisyon si Casimero, mapanganib si Nery kapag ganitong overweight kaya mas lalong maging kapanapanabik at madugo ang laban nito, dagdag ni Kamida. Mga kakwento, nakatagtang magumpisa ang main card sa ganap na alas 5 ng hapon sa oras sa Japan. Tutukan kung magagawa ni Casimero kay pagtanggol ang kanyang karangalan o kung muli namang makalusot ang madayang diskarte ni Nery sa ibabaw ng lona. Kaya naman mga kwento, sa ating mga Pinoy na lalaban ngayong araw, good luck lahat sa inyo. Alam naming kayang-kaya nyo. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.